Soon nga ay papalitan na ang UEC ng OFW Travel Pass na makukuha sa eGov app. At sa mga OFW na wala pang eGov app, eto guys, ituturo ko sa inyo ang step-by-step guide kung paano gumawa ng account sa eGov app. At sa mga nagtatanong naman kung paano daw kung walang Philippine number, pwede daw ba gamitin ang number sa abroad or sa ibang bansa? Ang sagot guys ay yes, pwedeng-pwede nyo gamitin ang number nyo sa ibang bansa at mamaya ay ipapakita natin. So, para makagawa na kayo ng account sa eGov app, ay kailangan nyo mag-download ng eGov app sa Play Store. At after nyo makapag-download, ay eto ang lalabas kapag napasok nyo na ang app. So, dahil nga para ito sa mga wala pang account, diyan kayo sa baba, i-click nyo yung Create New Account. Dito naman, ilalagay nyo ang inyong pangalan, first name, middle name, at last name. Sa mga wala namang middle name, i-click nyo ang small na box na I have no middle name. At sa mga wala namang suffix, ay iwan nyo lang yang naka-blank. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong email address. And after that, click Create New Account. So, magsisend na sila sa inyo ng code sa inyong email address. And after nyo malagay ang code, ay lalabas ito. So, ilalagay nyo na ngayon ang inyong number. Kung wala naman kayong Philippine number, i-click nyo yung flag sa gilid at pipiliin nyo kung saang bansa kayo para malagay nyo ang number nyo sa abroad. And after that, click Next. At dito naman, ilalagay nyo ngayon ang inyong MPIN or ang inyong mobile PIN ng 2 beses. And after nyan mag-match, i-click nyo yung Next at eto na ang lalabas. Congratulations! You successfully created your account. At eto nga guys, dahil nga nakagawa na kayo ng account sa eGov app, ay kailangan nyo itong i-verify. Click Verify at lalabas ito. Dito naman, ang ilalagay nyo ay of course ay Filipino. And then, ilalagay nyo ang inyong birth date at kasarian. Yung iba naman mga information ay automatic na nakalagay yan dyan dahil nalagay nyo na yan kanina. And after that, click Next at lalabas ito, your address, country, Philippines, at ilalagay nyo yung province, municipality, barangay, at house number. Kung wala naman kayong house number, nilagay ko lang ay 000. At dyan naman sa line 2, iwan nyo lang yan, nakablank kung wala naman. At dito naman sa postal code, kung hindi nyo alam, ay i-search nyo sa Google. And after that, click Next. Then, dito guys, i-review nyo ang inyong mga information. At kung okay naman lahat, click Next. At dito naman ay pipirma kayo gamit ang daliri nyo. And after that, click Continue. Dito naman guys, ay magti-take na kayo ng photo. Sundan nyo lang ang instructions. Blink your eye, move your head, at kapag okay na at okay naman ang picture sa inyo, click Yes, I'm happy. So hanggang dito na lang guys ang maituturo ko sa inyo dahil hindi na ako pwede sa document scanning or sa ID scanning dahil meron akong account sa eGov app. So sunod-sunod na yan guys hanggang sa matapos nyo hanggang maging successful. Sa susunod, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang paggawa ng OFW Travel Pass sa eGov app. Sa mga nagtatanong naman kung paano daw kung nakalimutan na ang mobile number at ang email address at ang password o kaya naman na wala ang cellphone na nandoon ang number na ginamit sa eGov app, pwede daw ba gumawa ng panibagong account sa eGov? Ang sagot guys, yan ang aalamin natin dahil hindi ko pa naman yan nasubukan. Any concern naman about OEC or OFW Travel Pass ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo para mas malinaw at mabigyan kayo ng tamang impormasyon. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.